Magandang araw! Dahil Sunday ngayon kaya magluluto tayo ng saging at saka yung bisol. Nakatambak lang ito sa kusina nila mama kaya kinuha ko na kasi nga Sunday ngayon gusto kong kumain ng kakaiba. Tamang-tama din kasi nga malamig yung panahon ngayon din sa bukid. Ewan ko lang, hindi talaga lumalabas si haring araw. Malalakas nga pala yung hangin din sa bukid. Ewan ko lang pero wala naman siyang ulan. Dahil nga malalaki yung bisol kaya hinati ko na yung iba. Dito sa bukid kung wala kang bigas, pag meron kang tanim na ganito, nakaka-survive ka na sa pagkain mo kasi pag ito yung kinain mo, para na lang nakakain ka ng kanin. Alam nyo ba na ang tawag dito sa amin ay bisol pero sa Maynila ka, gabi lang yung pangalan nila dyan. Mabilis nga lang itong lutuin, parang nagsasaing ka lang din ng kanin. Huhugasan mo lang siya ng maigi para tanggal yung mga putik tapos lalagyan mo lang siya ng tubig. Ay ganun lang siya kadali. Dahil nga mas malaki nga yung kalderong nilalagyan ko nito kaya may paglalagyan pa ako ng saging kaya pinatong ko lang siya sa ibabaw kasi nga yung saging mabilis lang naman maluto kaysa sa bisol. Alam nyo ba mas masarap ito partnera ng bagoong? Pero mas masarap lang yung bagoong sa probinsya namin. Kasi nga pag yung bagoong sa Manila sabaw lang yon. Pero yung bagoong dito sa probinsya namin ay talagang may isda. Pagpasensyahan nyo na pala yung buhok ko kasi nga sobrang hangin nga dito kaya ayan sobrang gulo na tuloy. Habang hinahalin ko nga yung apoy, pinag-isipan ko kung maluluto kaya tong bisol na isasaing ko dito. Ang lakas nga ng hangin, paano ba yan? Pero ginawaan ko na lang siya ng paraan para naman maluto siya. Kaysa doon kami sa loob magluto, hindi nakikita kasi nga madilim doon. Ayan, lumakas na nga yung apoy, tsaka nilagyan ko siya ng harang para hindi masyadong mabanda ng hangin. At sa ngayon, sinasalang ko na nga yung bisol at tsaka yung saging. Habang nakasalang nga ito, ay nagtatanong ako ni mama kung may bagoong ba siya. Ayun pala, wala. At saka nag-utos ako doon na magpabili doon sa kapitbahay namin. Naubusan din. Kaya ayun tuloy, wala kaming bagoong. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako doon saan yung may mga gabi. Kuha ko nga lahat ng baby leaves ng gabi kasi nga papatong ko siya mamaya pag naluto yung saging. Alam nyo ba, masarap nga din ito i-partner ng saging at saka yung bisol. Parang lalagyan mo lang siya ng suka. Parang kinilaw ba yun? Paborito nga namin itong gabi kasi nga kadalasan talagang ulam namin din sa bukid ay gabi lang. Dahon nga ng gabi ay masarap nga ito kung marunong ka lang magluto nito. Ang masarap nga ang luto nito ay inununan at saka yung lalagyan siya ng gata. Ito kasi sa bukid namin talagang ang napakaraming gabi sa gilid-gilid. Kahit saan ka magpunta maraming gabi. Kaya ayun, yan lang yung pangmadali ang ulam din sa bukid. Yung lupa kasi namin dito ay kulay pula. Hindi siya nababagay yung mga gulay talaga like talong, okra, kailangan mo palagayan ng mga fertilizer. Hindi katulad ng gabi ay sagana nga siya sa pula nga lupa. Pagkatapos ko nga pinagtali-tali yung daon ng gabi, tiningnan ko na yung sinaing ko na saging at saka yung bisol. Noong pag-check ko nga ay luto na yung saging. Kaya inuna ko na nga tinanggal yung saging. Kasi nga ilalagay ko rin sa ibabaw yung daon ng gabi. Malalaki kasi yung bisol namin kaya ayun matagal siya maluto kaysa saging. Pagkatapos ko nga kinuha yung saging kaya nilalagay ko na tong dahon ng gabi. Pagkatapos papakuluan nga lang natin to ng mga 20 minutes kasi mabilis lang naman din maluto tong dahon ng gabi. Habang nakasalang pa ito kaya kumuha na rin ako sa ref ng kamatis at saka kalamansi para panlagay natin sa dahon ng gabi. At this moment, ini-imagine ko na nga yung bagoong. Ang problema nga lang wala talaga akong bagoong makita ngayon. Kaya nag-move on na lang ako. Nag-focus na lang ako sa gabi. Ganun. Kaysa naman magbiyahe pa ako ng 30 minutes papunta dun para makabili ng bagoong lang, o diba? Kaya tinatamad yung person, kaya wag na lang. Alam nyo ba, masarap talaga mamuhay sa probinsya. Kasi nakakakain ka ng mga ganito na unli lang, tsaka walang bayad, free lang, diba? Kaysa pag sa syudad ka naman nakatira, tsaka gusto mong kumain ng ganito, ay talagang bibili ka. At tsaka, mahal na yung by kilo nila. Yung bisol na yan ay galing nga lang sa tanim nila mama. Yung saging naman ay bigay lang ang. Pagkatapos ko nga hiniwa yung kamatis at saka yung kalamansi, kaya tinimplahan ko na nga siya para pagkaluto ng daon ng gabi, imimix na lang natin siya diretso. Nilagay ko nga lang dyan ay suka at saka yung kamatis, tsaka yung kalamansi, tapos nilagyan ko ng konting bitsin at saka yung asin. After nga na ilang minuto, chinek ko yung dahon ng gabi at yun nga,
tinesting ko kung malambot na ba siya. At tamang-tama naman din kasi nga lumambot na nga siya, kaya tatanggalin na natin ito. Hindi naman pwede rin na sobrang lata na siya kasi hindi na natin matatanggal sa ibabaw ng bisol. Alam nyo ba, sabi nila yung gabi Makati daw, pero may technique kasi dyan para hindi kumate. Kailangan wag mo lang siyang galawin once nga hilaw pa siya. Kailangan talaga yung luto na ba, yun pwede mo nang galawin. Nuha ko na nga itong dahon ng gabi. Oras na ito kaya tanghali na, kaya medyo nagutom na rin ako. Super excited na rin akong kumain ng bisol at saka yung saging. Oh my God. Habang tinatanggal ko nga tong gabi, medyo tumulo na rin yung laway ko kasi nga sobrang nagkikrave na din kasi akong kumain ng ganito. Ito nga yung ulam na sobrang simple lang, pero pag natikman mo, talagang hanap-hanapin mo. Alam nyo ba na lahat ng pamilya ko ay sobrang mahilig sa ganitong ulam lamang. Yung simple lang, pero yan ang paborito namin. Ganun. Halo-halo ko nga laang to. After ko nga itong haluin, tiningnan ko na rin yung bisol. Ayun, luto na rin. Oh my God. Sobrang lambot na nga rin niya. Kaya tatanggalin na rin natin ito sa kaldero. Dahil nga medyo marami nga ito, kaya kumuha na lang ako ng dahon. Nilagay ko nga sa nigo. Para naman komportable tayong kumain, o diba? Pero naisipan ko nga pala, ako lang pala mag-isa ngayon din sa bahay. Umalis nga pala sila lahat. Iniisip ko tuloy paano ko nga kaya ito ubusin, no? Pero hindi ako nag-alala kasi mamaya pag darating nila talagang hanap-hanapin nila ito. Dahil nga malalaki nga ito, siguro yung makain ko nito mga 2 o 3 lang. Kaya yung iba para na sa mga kapatid ko at saka yun nila mama at saka nila papa. Pagdating nila, ayun, may pagkain sila, o diba? Pwede na nga siya at saka na-plaster ko na yung pagkainan ko. Kaya kakain na tayo. Sinong naglalaway dyan? Punta kayo dito. Samahan nyo akong kumain. O, diba? Dahil nga gutom na rin ako, kaya sinimulan ko na rin itong magmukbang. Kahit mainit, pinipilit ko nga itong balatan. Total, init ka lang. Gutom ako. O, diba? Tamang-tama nga lang yung pagkaluto niya. Hindi siya masyadong lata. Tamang-tama lang talaga. Hindi naman din siya hilaw. O diba, sobrang sarap. Pasensya na rin kayo sa mukha ko kung papikit-pikit pa. Yung oso kasi papunta sa akin. Kasi yung hangin papunta rin sa akin. Tangi. Pero bahala nga yung usok dyan. Basta ako kakain lang. Kasi gutom ng fresh yan. Ganun. Kahit mainit, pinipilit pa rin nguyain. O diba? Ganon yung taong gutom. O patay gutom. Napatams up pa nga ako nito sa sobrang sarap. Alam nyo ba, naalala ko dati, may time talaga na naubusan kami ng bigas. Kaya yung kinain namin, ibisulaang. Kasi dahil nga sa kahirapan, minsan talaga nauubusan talaga kaming bigas. Buti na lang may tanim na bisol yung mga magulang ko. Kaya ayun, nakaka-survive naman. Kaya thankful din ako kay God kasi sa ngayon, hindi na kami nauubusan ng bigas. Sobra-sobra na nga yung blessings nga binigay niya sa amin. Mga oras na to, wala pa kang dumating, pati yung mga magulang ko at saka yung mga kapatid ko. Pero, parating na nga yung pamangkin ko. O, diba? Ang bilis naman. Tumukbang ko na nga yan dahil sa sobrang sarap niya. Grabe. Yung pagkagat mo nga, sobrang lambot niya. Kasi may mga ganito din na matitigas. Depende ata yun sa variety o sa lihi. Ganun. Oh, siya. Sige na kasi tatapos muna ako sa pagkain. Bye-bye!